So ito na, mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ngayon ay patungkol nga dito mga kababayan. Ayan. Ayan, ito na. Kent, your next Marines. Ayan. Sabi ni Hunted Nature Tales. Ayan, may galab shoutout po sa'yo dyan. So ngayon mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol nga dito mga kababayan sa binulgar ngayon nila Mike Defensor, no, na nakatanggap daw si Trillanes ng $2 million, katumbas ng 60 million plus, no mga kababayan. $2 million in dollars. Ayan. So ito po ay inilabas ng mga bagong maala gutesa, no? So ngayon mga kababayan, alam ko naman po na napapanood niyo ito kasi lumabas po kanina at lumantad po kanina sa hearing. Oo. Mga kababayan, lumabas po kanina sa hearing, no, na ito nga, dinamay nila si Trillanes na nakatanggap daw ito ng $2 million mula kay Saldico sa flood control money para panggastos o pangsuhol sa ICC investigation para kay Digong. Ayan. Nako, another paratang na naman, Sir Kent. Oo. Nako, masayang matutulog pagtapos ng live mo kasi ulats ng kupal na ICC. Hindi na makalaya si Digong. Ito po mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo ngayon itong naturang sagot ni Trillanes dyan. Sir, ginawa lang siyang kwento. Oo, totoo po yan mga kababayan. Ito po mga kababayan ang sagot ni Trillanes dyan patungkol sa issue, no, na nilabas kanina sa hearing nila Mike Defensor at yung mga Marines daw na keme. Oh, grabe talaga. Oh, Trillanes daw. Oo, ito na mga kababayan, no. Sagot ni Trillanes, pakinggan ninyo. Nako, humanda kayo, habulin kay Trillanes. Ayan na mga kababayan, pagsampa ng cyber libel. Ito po mga kababayan. Tayong panauhin dito mismo sa loob po ng ating teleradyo studio at makakapiling po natin ngayong hapon para din po subaybayan itong nangyayari po ngayon sa ICC. Walang iba kundi si dating Senator Sonny Trillanes. Senator Sonny, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Tony, kay Miss Rica at sa ating mga viewers and listeners. Thank you for joining us, Senator. Apo. Alam mo, hindi pa umuupo si Senator Sonny dito. Pinuputak din na siya ng intriga. Kasi umaga pa lang, meron daw na inilabas, no, si Attorney Levito Baligod na mga Marines na sila daw ang nagbilang at naghatid ng pera para daw sa mga dayuhan na kinakausap daw ni Senator Trillanes at ito daw ay mga ICC investigator. Ayan na mga kababayan. Ito daw yung mga Marines na nagbibilang, no, naghahatid ng mahigit kumulang $2 million daw pera daw. Alam niyo mga kababayan, mamaya babarahin natin yan. Yan po sila yung bit-bit ni Mike Defensor. Para daw sila ay suhulan, siguro, no? Para daw gipitin si dating Pangulong Duterte. Paano ba nangyari na pati ikaw ay nadawit dito? Well, ito nga po. Imagine niyo natawa ang mga reporter. Nadawit sa flood control. Putang ina si Trillanes, ever since hindi sumasali yan sa nakawan. Unang-una, I vehemently and categorically deny na may tinanggap ako na $2 million o kung anuman halaga mula kay Saldico para daw dito sa ICC investigation o kahit sa anumang mga operations. So hindi po nangyari yan. Ito po ay itong ginagawa nito nila Levi Baligod at itong mga dating sundalo daw. Ito ay obviously para i-discredit yung ICC kasi ngayon talaga nakita nila yung inuungkat yung mga ebidensya dun sa mga ginawa ng panahon ni Duterte. So yun yung obvious dito sa timing na to. Makikita nyo sa tagal-tagal nung pinag-uusapan niya mga mali-maleta na yan, hindi man lang namin mention tapos suddenly ngayon habang nagsisimula ito, ilalabas nyo. Suddenly, kay Trillanes ng pangalan na tumanggap ng mali-maletang pera na $2 million daw, in dollar para daw ito'y pangtustos or pangsuhol sa mga ICC investigator para ipakulong si Digong. Eto na.
Mga kababayan, isa lang ang aking masasabi. Mabilis po gumawa ng kwento, pero mahirap po magpalabas ng ebidensya. Ngayon, anong ebidensyang ilabas nila dyan? Gagawa sila ng AI na tumanggap si Trillanes ng pera mula sa kanila. Nako po, mga kababayan. So, hindi totoo yan. At dahil dyan, kakasuhan ko po sila ng cyber libel. Patay. At itong sila Baligod, itong mga sundalo na ito na dati, no? It's unfortunate kasi ayaw natin mangyari ito sa kanila. Kaso nagpagamit sila no? Unang-una, wala namang ano ang sinasabi nila, parang mali yung pagkakandak ng ICC investigation dito sa bansa. Nasa mali sila rito. Kung naniniwala sila kay Duterte, well, sasama sila doon dahil bukod sa pag-file ko ng kaso sa kanila, malamang sa malamang yung ICC mismo ay kakasuhan sila for violations of Article 70 ng Rome Statute. Ito yung obstruction of justice. Patay. So yan sila Baligod, itong mga ito. Kasi ang ginawa ay in-expose yung mga pangalan, yung mga picture ng mga ICC investigators. So, totoo itong mga ICC investigators na tinukoy ba nila? Meron talagang gano'n na pumunta dito? Well, ito yung situation naman, because of the sensitivity of the operations na ICC, hindi ko talaga pwedeng malibas. Kasi their lives are in danger. Confidential yan Pagka na may mention yan. And the lives of the witnesses na ini-expose nila. At yun na nga ang reason kung bakit sila kakasuhan ng obstruction of justice dahil nilagay nila sa peligro yung mga ICC investigators at yung mga testigo. Kaya yan yung kakaharapin nila. Hindi to biro kung iniisip nila kung nalagyan man sila dyan para lang sa kabuhay nila. Ito kasi mga politiko nasa likod nito, desperado na. Patay. Obviously, they want to divert the attention of the public. Lagot. Tapos, they are also taking advantage dun sa vulnerability nitong mga dating sundalo na to. Nako. Na wala na sa serbisyo, wala na siyempre kabuhayan. Ito daw, mga kasama daw to ni Orly Gutesa. Tama ba? I don't know. Sabi? I'm not sure. I don't know. Basta bottom line dito, kailangan ididikit nyo dito sa ICC ang mga pinagagawa nyo na yan. Oh yes, yan po yun, Ma'am Drina Malok, yung patungkol sa mga 18 Marines. Oo. Mga kababayan, nagtataka lang po ako. Ganito po yan. Bakit po mga Marines ang maghahatid ng maleta at anong koneksyon ni Saldico para tumanggap si Trillanes ng $2 million para ipangtustos, ipangsuhol dito sa mga ICC investigator? So, anong koneksyon ni Saldico, ni Trillanes at sa ICC? 'Di ba? Anong koneksyon? Pangalawa, mga kababayan, eto, pagdating sa hearing dito, mag-alagutesa na naman to at biglang mawawala. Alam niyo, sa totoo lang, ito si Mike Defensor, no? Sad to say. Si Mike Defensor, makakahanap din ng katapat yan. Ha? Makakahanap rin ng katapat yan. At saka, mga kababayan, itong ginawa ngayon, itong mga DDS, no? Kay Trillanes, sinadya nila yan na ganyan para mangyari kasi kasabay sa hearing ni Digong yan We bring in former Senator San Trillanes, who is being accused of receiving money from resigned Congressman Zaldico, supposedly for the ICC investigators. Magandang hapon, Senator Trillanes, and thank you for joining us. I know you're very busy, but thank you for joining us today. Hi, Senator. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Ed, kay Miss Ami at sa ating mga viewers. Sir, I presume that you've heard the press conference kanina, yung mga salient points. Ang allegation nitong si Levito Baligod ay meron daw dalawang maleta, tig 56 million convert into US dollars, $2 million daw, idinaan sa inyo para doon sa ICC investigators who were in the country as early as December 2023. Ano po ang response niyo doon? Ito po, I vehemently deny na meron ako natanggap na $2 million o kahit na anong halaga mula kay Saldico para sa mga ICC investigations o kahit sa anumang mga galaw o kung anuman. So wala po tayong natatanggap na pera. Ngayon, ito po, yung galawan na yan ay meant to discredit the ICC
in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga mali-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, como merong may ICC proceedings, biglang may ganyan. Sinabay nila. Ito po, dahil dyan, ako po ay magpa-file ng cyber libel Patay! cases against Levi Baligod, si Baligod. Mike Defensor, Jason Sa, at doon sa mga dating Ayan. sundalong na Kay Baligod, Mike Defensor, Jason Sa, at sa mga dating sundalo na nagpauto sa kanila. Nako, Jason Sa, tambak-tambak na kaso mo, magkaduling-duling, magkabungal-bungal ka niyan. kanina. Dahil hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito. Patay! Kami. Senator, confirm lang namin, Yes. meron talaga mga nagpunta rito from the ICC noong 2023, hindi ba? Okay, ito po. Yung tungkol po sa mga operations ng ICC dito Yes. sa bansa, I'm sorry to say na hindi ako pwedeng mag-divulge ng information about it kasi highly confidential siya Tama. at will involve lives Yung mga of witness. not only the Oo. ICC investigators, Bawal talaga kundi ilabas. pati yung mga testigo na nakakausap. Kaya talagang pinagbabawal po na i-divulge yan. Ngayon, ito pong ginawa nila Baligod at nung itong mga humarap na ito ng mga dating sundalo daw, yan po ay violation ng Rome Statute yan. Kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. Patay! Susunod kayo sa Obstruction of ICC. justice dyan sa ng ICC. ICC mismo Ano po yung magkakaso dyan sa specific mga yan, I tell violation? you. Ano po yung I specific think violation ng yung- Rome Statute? I think it's Article 70. They were mentioning that. So, yeah, they will have to deal with that. At, yun, sana Hindi. gawin itong mga to kasi, Ano yung obstruction of Ako? justice? yes, obstruction of justice. So, ang na-mention is Article 70 ng Rome Statute. Ngayon, ganito, ano po yan? Sensitibo to, akala nila laro-laro lang itong ginagawa nila na ito. Kung nagpapagamit sila sa mga kampo ng Duterte para lang maitulak yung kanilang agenda, well, pagbabayaran nila ito. Hindi pwede yan. Nasa mali sila rito. Itong ginagawa natin na pag-pursue ng hustisya through the ICC, ito ay para sa ikibubuti ng mga pamilya ng biktima at ng ating bansa para panagutin yung mga mastermind na to. Nako. Huwag nila sasabihin na nasa tama sila rito kasi talagang sasamahin sila sa akin. Pero sir, at least by appearances, ang pinapalabas dito ay may connection na bale ang ICC doon sa corruption, sa flood control project. So inililink po ngayon ang dalawa. Something very, very local and something very, very controversial and scandalous with something that is happening in The Hague. Ay, yun na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Wala pong katotohanan yan at dahil dyan, kakasuhan ko sila ng cyber libel. Patay. At I am expecting nakakasuhan din sila ng ICC for obstruction of justice. Patay! Kasi nakita nyo yung intention Naku, nila. may Talagang defensor. tutumisan. Unang-una, ito Ah. lang, common sense lang po ito $2 million daw. Paano naman ito, paano mo ilalabas yung $2 million na cash? Hindi mo maisip eh. Ayan ayan. Tama naman mga kababayan. Tamang-tama ang sabi ni Sentry. Paano mo mailabas ang $2 million na cash? No? Na, hindi ka ba makukwestiyon ng money laundering ng ano niyan? Ng Amerika na maglabas ka ng $2 million? Habang si Kibuloy nga, nakasuhan nga ngayon sa Amerika dahil sa cash smuggling. Di ba? Eh di sana, si Saldico may kasong cash smuggling. Eh di sana si Trillanes may kasong cash smuggling. Di ba? Oo, kasi kahit sabihin mo senador si Trillanes at the time, wala namang kapangyarihan si Trillanes na hindi siya mabibisto na magbitbit siya ng ganyan kalaking pera.
na convert into dollars. Putang ina, mga kababayan dito na ito ang patunay. Tama ang sabi ni Trillanes. Paano mangyari maglabas ng $2 million? Hindi ka ba ma-question? Si Kibuloy nga, di ba may kasong cash smuggling? Ano ba kaso ni Kibuloy ngayon? Kaya wanted siya sa FBI. Trafficking, cash smuggling. Di ba? May limit po yun. Tama ang sabi ni Trillanes. Pero pilit na pilit eh. Kailangan nilang idikit para lang madungisan. Especially ngayon na ongoing yung confirmation of charges hearing. Diba? Yan naman, ipapalin lang na naman nila yan. Katulad dito mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan. Ito po. Isa ng 2001 at isa na yung 2020. Dalawang whistleblower. Isa ng 2001 at isa na yung 2025. They have one thing in common. Pareho silang pakawala ni Mike Defensor. Ang tanong, kano? Natatandaan niyo pa ba si Ador Mabanay? Noong 2001, gumawa ito ng kwento na mayroon daw milyones si Senator Ping Lacson sa foreign bank accounts. Whistleblower daw siya. Pero sa huli, wala namang ebidensya at bumaliktad. Noong 2020, si Ador Mabanay na ang tunay na pangalan ay Antonio Marquez, arestado pa dahil sa kasong estapa. Sinungaling na estapador pa. Ngayon namang 2025, may bagong whistleblower. Itong si Orly Gutesa. Umarap sa Senate Blue Ribbon Committee at tumistigo sa umano'y mga maleta na puno ng pera na idineliver umano sa bahay ni Congressman Romualdez. Pero ang testimonya scripted. Paano ibaba ang nasabing basura? Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Putol na. Ulitin mo yung paragraph. Ayan. Hindi ko makita na putol na siya. Hindi niya nakitang putol na pala. Kumisitang kabuhayan ng dalawang witness, courtesy of Mike Defensor. Yung style nila noon, inuulit lang ngayon. Paninira lang para manggulo. Diba? Alam nyo na. Mga kababayan, gawain na talaga ni Mike Defensor yan. Ngayon, antabayan na lang po natin kasi hahabulin talaga sila ni Trillanes. Nako po. Trademark na ni Mike Defensor yan, mga kababayan. Huwag na po tayong magtaka. Huwag na tayong magtaka, trademark na niya yan. Nagbitbit ng mga peking witness. Scripted, diba? Walang hiya. Ngayon, pag hinahabol ni Trillanes ito, pag hinahanap ni Trillanes ito, magpapakita pa kaya ito sa hearing. Pagka lumabas ito si Trillanes at ipatawag itong mga to, babalik pa kaya? Yung mga notaryo nila, mga totoo pa kaya? Ayan na naman. Yung kanilang mga affidavit, yung mga notaryo, hindi ba peke? Nako po, patay ka dito. Lagot na, mga kurimaw, magtago na kayo. Bukod dyan mga kababayan, napaka-imposible po talaga. Ano pong connection sa pera ng flood control para ipangsuhol sa ICC para paaresto si Digong? Anong meron? Anong meron dun sa flood control? Bakit sa flood control pa kumuha? Diba?